Welcome, we hear the voice of God Almighty. Magkaroon magsalita kita sa pulong sa If you hear the voice of God hearing, you can do everything. kung kita makadungo kayo sa tingog sa Diyos kada adlaw kita gayon himong mataro. You can overcome the all kind of situations. Mahimo kita pagbuntog sa matang sitwasyon. Because there is power in the voice of God. Kinahanglan yung gabong sa tingog sa Dios. Amen. Amen. Listen to the word of God and say it very carefully. Kinahanglan kita nga maminaw magpag-ayo sa pulong gayon sa Dios. And your brain will be open to heavens. Aron ang ato gayon nga mga hunahuna mahimo gayon maabrit diha sa binayan sa You langit. can understanding everything. Makahimo kita pagsabot sa matag butang. Because the truth of God, Holy Spirit will help you. Ang matuod gayon mo ang balang espiritu tabang diha kanimo. So we read the Bible, Romans chapter 8, verse 28. Karon atong basahan sa Biblia diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28. So as we know that Nasayon kita nga di kasi talang butang buhat ng Dios alang sa kaayuhan ni atong higugmatan. Kadtong iyang mga tinawag sa balas sa iyang katuyuan. Amen. Do you love God? Higug mo bagay kamo sa Dios. Do you love Jesus Christ? Higug mo ba kayo kamo kang Jesucristo? Amen. Amen. God will appear to the people who love Him. Ang Dios kayo makita kayo sa matag katawan kadturang higugma kaniya. The Bible says we have been called according to the purpose of God Almighty. Ang Biblia nagaingon nga kitang tanan gitawag ngayon according sa purpose diri sa Biblia. So today we are sharing the gospel, a life of absolutely positively. O karon ang kagay paghahisgutan mao ang usa ka kinabuhi sa hingpit nga positibo. The Bible says, be joyful always, pray continually. Ang Biblia nagaingon nga pagpalipayon kanunay o pag-akop kanunay. Give thanks in all circumstances. Pagpasalamat sa tanang mga kahimtang. All this is impossible without having a heart of absolute positivity. Kining tanan imposible sa tawo nga walay kasing-kasing sa hingpit nga positibo. And it is impossible to have such a heart without truly understanding Romans chapter 8 verse 28. O imposible kini nga dunay ingon nga ang kasing-kasing walay matuod nga pagsabot ni diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28. God wants working together with you and I. Ang Ginoong Dios ganahan gyud nga magalihok diri kanako kanimo. What the Bible says, Apostle Paul, you are the co-workers of God. Ang daan gyud bangin sa kasulatan nga nagingon si Apostoles Pablo nga kita gyud kana magkatabang sa Dios. Lodian is the very wonderful co-workers of God. Oh, ako So, number one, only those who love God will have absolute positivity. kadto lamang ang higugma sa Dios ang adunay hingpit nga positibo. So, those who don't of God are deeply rooted in the center of the heart. Kadtong kansa nga maghunahuna sa Dios makagamot pag-ayo sa sentro sa kasing-kasing. Make your heart center of the heart of Jesus Christ. Imuha ang inyong kasing-kasing nga sentro gayon si Jesucristo. And then you can do everything. Kung makabuhat gayon ikaw sa matag butang. Matthew chapter 22, 37. Diri sa Mateo kapitulo 22, 37. Mateo kapitulo 22. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, Jesus with mitubag, all na ang imong Ginoo nga your imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna. Hallelujah. Amen. If you love God Almighty like this, you will be prosperous and successful in your life. So, Kung higugma gayud ka pag-ayo kasama nga ni Ana, mahimo gayud kang magmalampuson sa imong kinabuhi. God want to make you blessings. Ang Dios magganahan gayud na mahimo ka nga panalangin sa uban. Trust in God.
Ginoo kay aron makabuhat ka sa matang butang nga imo gayong ganahan. Bible promise many times in the scriptures. Ga promise gyud ang Bible sa matang scripture dire. Matthew chapter 6:33 says, Dire sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Mateo seek the first kingdom and his righteousness, and all the Ang things paglabaw sa will be tanan, given to kaniya you inyong Diyos, as ang you pagkinabuhi will. ka mo, uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang, ikahatag na niya kaninyo. Hallelujah. Amen. We can learn the truth. How can we seek the God and the kingdom of heaven very well? Makakakon kayo kita kung unsa kayo pag-seek kayo diya sa Ginoo. So those who always talk with God through word and prayers. Kadtong kanunay nga gisulti sa Dios pinaagi sa mga pulong o pag-ampo. God is alive. We can talking with the God Almighty. Ang Dios kayo buhi o mamahima kayo kita makisulti kayo kaniya. And I talking, Roger, and some all of you. I can talking about yours and hear some things. Sa mga si Pastor makasulti diri kanako sa uban makaduol ko mga Likewise, we can talking with the God Almighty whatever we do want to. sa samang paagin ana makahimo kita ang pagsulti gayud sa Ginoo. Bible says Psalm 130 verse 5. Ang Biblia diri nagaingon sa Salmo kapitulo 130 bersikulo 5. I waited for the Lord, my whole being waiting, and in His word I put my sa hope. panabang sa Ginoo ug misalig ako sa iyang pulong. Amen. We must waiting for the Lord who speaketh to us. Kinahanglan kita mo paabot sa Ginoo nga nagsulti diri kanato. When we put our hope in God Almighty, He will give us more intelligence. Kung ako gayong ihatag ang atong pagtuo diha sa Dios, iya kita hatagan og kaalam. And then you will see the insight of God Almighty. You can understand, you can control yourself very well. Kung makadawat kita kaalam ikan sa Ginoo, makakontrola kita sa matag butang. Most of the people cannot control themselves Kay kadaghanan sa mga tao dili gyud makakontrola sa ilang kaugalingon. because they do not hear the voice of God. Kay tungod dili nila madungog ang tingog gayud sa Dios. If we hear the voice of God very well, we can control ourselves, control all matters. Kung madungogin nato ang pulong sa Dios, maayo makahimo kitang pagkontrola sa matag butang. Self-control is a very important fruit of the Holy Spirit. Ang pagkontrola sa ato gayud mao kay ang pinaka-importante usa kini sa You can self-control your mouth when you speaking, your eyes when you see. makahimo kita pagkontrol sa atong masulti ug sa mga makita nato sa atong mga mata. Bible says, Psalm 116 verse 2. Ang Biblia nagaingon diri sa Salmo 116 verse 2. Because He turned His ear to me, I will call on Him as long as I Kamali siya live. kanako busa sa piton ko siya sa tibuok kong kinabuhi. Amen. Amen. The Bible says, our God has ears. Ang Biblia nagaingon nga ang atong Dios naa gyud dalunggan. He can hear our prayers. Makahimo siya pagtungog sa atong mga pag-ampo. So we can shout it to the Lord, God Almighty, every moment, every difficult time, every enjoying times. Makahimo kita pagsangpit sa Dios sa matag magmalimayon man nga butang or even sa malisod nga mga butang. And then we'll be blessed more and more. Mahimo kita pinagian na mahimo kita mahimong mapanalangin. If you have trouble and suffering problems, seek to God Almighty, ask, tell your problems to God Almighty. Ug kung naagi kita in trouble sa akong kasing-kasing, mahimo kita nga pagsangpit diha sa Dios ug isugid gyud nato diha tanan ang tanan natong mga And then He will refresh your heart
heart immediately. Ug mahimo gid siya pag-refresh ka ako kasing-kasing dali-dali dayon. That's why I like to seek God every moment in the morning, in the night, in the evening, and in times. Mo nang ganahan gid si pastor na musik diha sa pulong sa Dios kada adlaw man or magabi. Even though I am pastor and missionary, sometimes I could not sleep very well on the night. Nga bisan pastor na si pastor missionary siya, nagay times nga dili siya makatulog sa gabi. And then I was to wake up and pray to God Almighty. After prayer, I could sleep very well. O sa diha mumata siya ug maampo siya diha sa Dios o pagkahuman niya na makahimo na siya pagkatulog ko nga Now there's so many of the people around the world cannot sleep very well in the night. O karon daghan kay mga tao sa tibuok kalibutan dili gyud sila makatulog pag-ayo sa dihang maabot na ang gabi. This is the very important sickness of the world. Mao kini ang pinaka-importante nga sakit diri sa kalibutan. That's why so many people they can take the medicine and something for sleep very well. Mao lang daghan kay mga tawo nga mainom sila mga sleeping pills para gayon sila makatulog pag-ayo. We have a very special medicine in the Bible. Kung naagay tayo espesyal nga medisina diha sa Biblia. We have a Holy Bible, old medicine, new medicine, already given to us. O naagay tayo Biblia ang daan nga medisina o ang bago nga medisina. When you have a trouble and cannot sleep, programs, you can open the Bible and reading Bible, you can see the face of God Almighty. O kung naagay tayo mga problema o dili kita katulog, mamahimo kita sa pag-update ini ang Biblia o kita gid nato ang pagkamaayo nila sa atong Ginoo. And the peaceful will come upon to you. O ang kalinaw nga ukon sa Dios diri kanato. Because God is alive every moment. Kay ang Dios gyud aktibo o buhi gayon sa matag higayon. Oh, those who delight in worshiping God, they have been already absolutely positive minds. Ug kadtong nalipay sa pagsimba sa Dios nakahimo na gyud sila In the Bible is the very wonderful answer. Psalm 2, chapter 2, verse 11. atong basahan diri sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 11. Serve the Lord with fear and celebrate His rule with tremblings. Alagari ug haduki ang Ginoo pagmurong kamo. When you serve the Lord with like that, will be very peaceful. Kung atong alagaran ang atong Ginoo sama sa samang paagi mamahimo gid kita o pagmalinawon. I rejoice and peaceful always because I will serve the God Almighty with wholeheartedness. Nahimo gayon pagmalipay o pagkamalinaw si Pastor kit mahitungod kay ang iya gayon nag-alagaran ang atong buhi nga Dios. And you can do that words. Kung makahimo po kita pagbuhat sama ni Ana. Psalm 100 verse 2. Andre sa Salmo kapitulo 100 bersikulo 100 verse 2. 100 verse 2. Worship the Si Lord Mama with Ginoo uban gladness, kalipay o come anwal to Him kamuniya with uban sa joyful malipayo nga songs. awit. Amen. Hallelujah. Bible says, worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs. Ang Biblia nagaingon nga simbahan Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. We can worship the Lord with wholeheartedly and then we'll be very peaceful. Makahimo kita pagsimba kayo diha sa Ginoo sa wholehearted kayo makahimo kita nga malinawon. Bible, another Bible says, Proverbs chapter 8 verses 17. Diri sa Panahon kapitulo 8 bersikulo 17. I love those who love me and those who seek me find me. Gihigugma ko ang gihigugma kanako, ang nangita kanako makakaplag kanako. Amen. Amen. Everybody memorize verse in this one. O ang tanan ngayon mahimo kita
memorya ni ini nga If you follow these scriptures, you will give Almighty God give you the very good mind and peaceful. kung makahimo kita pag-memorize ni ini nga scripture atong buhi nga Dios ang hatagin kanato og You can find God very well. makahimo kita pagpakita sa Dios sa maayo. Have a mind in God Almighty and Jesus Christ. Pagbatot o huna-huna sama kang Kristo. So those who delight in being proud of God. Kadtong nalipay sa pagpasigado sa Dios. Salmo 91 verse 14 to Diri 16. sa Salmo 91, versikulo 14 hangtod 16. Salmo 91, versikulo 14 hangtod 16. We read 14 to 16. Duman tagbasa. Because Ang he Dios loves ni me, says the Lord, I will rescue him. I will Kung kadtong nila sa protect him. amalan, sa dilang sa pito ng nila, umabot mo sila. Pagban ang nila sa sila anak sa kalisdanan. Iwasin mo sila o sinugan. Gantihan mo sila taas sa tingkoy, iwasin mo kayo sila. With long life, I will satisfy him, show him my salvation. Amen. We have wonderful scriptures already according in the Bibles. Nakikita yung manindog yun na scripture na nasulat na yun diri sa That's why the Bible promises if you meditate the word of God day and night, you will be surely prosperous and successful in your life. Mao na ang Biblia ni promise gyud na kung kanunay kita na mo mag-meditate sa word of God adlaw ug gabi mahimong kita magbalang pusod sa atong kinabuhi. Because God is alive with His words. Kay ang Dios gyud aktibo gyud pinaagi gyud sa iyang mga pulong. The word of God is alive activity in our situation. The word of God can change our thoughts, our brain, and thinking, our attitude to everything. Ang Dios gayon makahimo kayo ang aktibo kayo diri sa atong mga hunahuna ug makausab gyud sila sa atong mga hunahuna ug sa ato gayon nga kinaiya. Depend on the word of God. Kinahanglan ni kita nga mo depende gayon sa pulong sa Dios. People want to change their home habits. Daghan kay mga tawo nga ganahan gayon nga usbon ang ilang mga sayop nga mga binuhatan. Many people cannot change their long habits. Daghan kay kayo mga tawo dili gayon sila makahimo sa ilang mga sayop, makausog sa ilang sayop nga mga binuhatan. Because they do not depend on the word of God. Kay tungod wala sila ni misalig diha sa pulong sa Dios. When you fix your eyes on the word of God, you can change your wrong habits very Kung well. ato gayon itutok ang atong hunahuna o atong mga mata diha sa Ginoo mahimong makadepende kita, makausog gyud kita sa matang And sitwasyon. then you will become a very good person. Ang mamahimo kita nga maayo kayo na tawo. Second steps, only those who have been called according to His purpose will have absolute positivity. Ang ikaduha, kadto lamang ang gitawag sumala sa iyang katuyuan nga dunay hingpit nga positibo. When we have a absolute positive mind, Holy Spirit working very well. Kung aduna kita gayon positibo nga unang-una ang balang espiritu gayon magalihok diri kanato. When we have a negative mind, the demon spirit working in us. Kung naamo kita mga negative nga mga hunang-una ang daotang espiritu gayon mga durod diri kanato. That's why very be careful according to the word of God. Absolutely have a mind positive. Mo lang kinahanglan kita magmaigmat sa pulong sa Dios, kinahanglan kita nga positibo gayon sa Even though in trouble times, suffering times, have a mind positive. o bisan gayon sa mga trouble times o suffering times, kinahanglan kita makabaton og positibo nga hunahuna. We can learn the very wonderful positive mind through Jesus Christ our Lord. Makahimo kita pagtuon sa positibo nga hunahuna pinaagi ka Hesus Kristo. Jesus have been
trial and suffering on the cross, people crucified him with the 3 nails. Sa Yesu Kristo ngayon nakaagong ngayon siya o mag-suffer ngayon diya sa cross sa Kalbaryo o ang mga tao ngayon nagalangsang kaniya. But Jesus had a very positive mind. Oh Lord God, forgive all of them who crucified me on the cross. Apan si Yesu Kristo na ngayon siya positibo nga nanguna nga nakaingon siya nga amahan pasayloan ng mga katawan ni mga nagalangsang kanako. This is the positive mind. Mao kini ang positibo nga hunahuna. Through positive mind, Jesus would be saved all of the world peoples. Pinaagi sa positibo nga hunahuna si Ginoong Jesucristo na maluwas gid sa tanang katawan diri sa kalibutan. If their mind like their positive mind, you can save the all other peoples. O kung naami tay positibo nga hunahuna sama kang Jesucristo makahimo kita pagluwas sa mga tawo. Because all of the world people, your family, your friend, your classmates, they want to be saved. Kaya tanan kay mga tawo atong pamilya, atong mga amigo, even ang atong mga classmates ganahan po sila nga maluwas. They want to live a happy life. Ganahan sila mga magpuyo sa malipayong gayud na kinabuhi. But no one help them, no one approach them. Apan wala yung tao nga ni tabang kanila. That's why Almighty God chosen you and I. Mao na ang Ginoong Dios gayon gipili gayon ikaw ako. To deliver the good news about Jesus Christ for all of them. Alam gayon sa pag-deliver sa maayong balita sa tibuok katawhan. Because those who have come to God with the belief that Jesus is the only way to salvation. Katong miduol sa Dios uban sa pagtuo si Jesus mao lamang ang dalan sa kaluwasan. John chapter 14 verse 6 says, Ako basahon diri sa John ay Juan kapitulo 14 versikulo 6. Jesus says, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Jesus opened his mind, his all way to all peoples. Si Jesus gayon giabri ang iyang tibuok hunahuna para gayon sa tibuok katawhan. Jesus calling and I come to me, all of you weary and burdensome, I will give you to rest. Si Jesus gayon itawag diri kanato doon ka mo kanako tanan kamong tanan ipagbugatan o papahulayan ko kamo. So many people around the world, they cannot come to the church to Jesus Christ. O daghan gid kay mga tawo diri sa kalibutan dili gid sila makahimo pag-agi diri sa simbahan para kang Jesucristo. Because they are the spiritual blind and the spiritual crippled people. O sila kay tungod sila ngayon spirituhano sila nga butaw bakol sila sa spirituhano nga bahin. To deliver the gospel of Jesus Christ, we can open their spiritual blindness. Pinaagi kayo sa pag-deliver sa pulong sa Dios, makahimogin kita pagtabang kanila. And then they can find the way, Jesus Christ. O makahimogin sila og dalan pinaagi kang Jesus. Bible says, Ephesians chapter 1 verse 5. Ang Biblia nagaingon diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 5. Efeso kapitulo 1 bersikulo 5. He predestined us sa to Dios kay follow ano us kita niya mga anak pinaagi kang Jesus Jesus. Christ, Mao in kaniya iyang obedience to kagustuhan. angel and wills. Amen. Amen. This is the will of God. Mao gyud kini ang kabubuton sa Dios. God works adoption all of you as sons of God. Ang Ginoo gyud ang nagalantaw diri kanato. When we come to Jesus Christ, come to the church, we will get the sonship. Kung muduol gid kita diri sa simbahan makahimo gid kita pagdawat sa Sonship is very important. We'll get everything from the Heavenly Father. ang son pag ang pagkaanak makahimo gid pinaka-importante kayo. God gave us this wonderful opportunity to Bible ladies. Ang Ginoo gyud naghatag gid kanato og maayo gyud kaayo nga oportunidad
opportunity diri ka nato pinaagi sa Biblia. Before the creation of the world, you and I were appointed by God Almighty. O wala pa na buhat ang kalibutan, ikaw ang bitawag na ngayon sa Dios. This meaning predestined us for adoption to sonship. O kini pasabot nga gitakda na kita sa isip usa ka anak sa Dios. So Ephesians chapter 1 verse 5 is very important. You need to memorize verses. O ang Efeso kapitulo 1 bersikulo 5 importante gayud kayo kinahanglan nato kini nga memoryahon. When you understand these scriptures, you will be very happy, rejoice every day and night. O kung makasabot gid kita niini nga scripture makahimo gid kita magbalipayon sa matag butang. So those whose purpose of life is to worship God Almighty. Ang katuyuan sa kinabuhi mao ang pagsimba sa Dios. We can worship God wherever we are. Makahimo kita magsimba sa Dios bisan asa man kita. John chapter 12 verse 26 says. Dere sa Juan kapitulo 12 bersikulo 26. Juan kapitulo 12 bersikulo 26. 12:26 says. Whoever serves me and follow me, and the will I am, my servant also will be. My Father will Amen. Serving the Lord service, Sunday worship service is very important. Ang pagserbisyo gayon sa Ginoo, ang pagserbisyo gayon sa Ginoo, ang pagserbisyo na ini nga Sunday worship service pinaka-importante gayon kaayo. We are all servants of God Almighty. Kitang tanan ang sulubon gayon sa Ginoong Dios. So we can serving God Almighty very well. Makahimog kita ang pagserbisyo sa Ginoong Dios kaayo. For serving God very well, we need to preparing the opening. We need to prepare the good dress, clean and clean mind, clean heart. Para aron sa pagserbisyo sa Ginoo pag-ayo kinahanglan kita mag-prepare og offering, kinahanglan nato ang magbisiyo nato kaugalingon ug tarong dayon ato gayon nga hiluan ang ato huna-huna og kasing-kasing. And then Almighty God will reward you very precious words. Og ang balang Dios gayon maghimo gayon pag-reward or hataan kaniya ganti. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 says. Diri sa unang Korinto bersikulo 10 kapitulo 1 nagaingon. Unang Korinto bersikulo. So whether you eat or drink or whether you do Usa ka it all for the glory of God. Buhat ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Hallelujah. Amen. Whatever you do, wherever you are, you can give it to the glory of God with all your heart. Sa bisan bisan asa ka magbuhat og bisan unsa buhat ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. And then Almighty God will remember what you are doing and will be rewarded to you. Og ang Dios ngayon hinumduman gid kananiya imong mga gipagbuhat og iya gayud kang gantihan. We must expecting the reward from the Heavenly Father God. Kinahanglan gayud kita nga mag-expect og ganti gikan kang Ginoong Jesus. People like us receive the gifts. Sa mga tao ganahan sila makadawat og mga ganti. When you trust in God, serving God very well, He will give you very wonderful gift, rewards. Og kita musali gayud diha kaniya iya gayud taghatagan og ganti. So also those who are joyful always pray continually and give thanks in all circumstances, they have been absolutely positive minded. Ug kadto magmalipay kanunay kanunay pasalamat sa tanan nga mga kahintang sila kay makabaton og positibo nga hunahuna. I have learned many kind of truths through our church
church members, young people, and some evangelists. O nakakatugay si pastor daghan kay mga kamatuoran pinagigay sa mga young people ug pinagigay sa pag-ebanghelyo sa iyang pulong. Because whatever we have done, everything is for the glory of God, Almighty God will give me the very important instructions. Kitungod kay bisa-bisa mong sa ngayon kayong pagbuhaton sa pagbuhaton ng Dios kayo paghatag kayo kaniya o mahibangno. That's why we have to doing good things, all the matters with wholeheartedness. Mga na kinahanglan kita maghimo kayo maayo kayo ng mga binuhatan sa tanan ng mga sa tanan ng higayon. After I was born again, I attend the church very early mornings. Every Sunday, I was attend the 6 a.m. attend the churches. O paghuman na si pastor nahimo kayo nga Kristohanon sayo kay siya paadto sa simbahan alas 6 malamanda na siya sa simbahan. Very early mornings worship service, and after worship service in the morning, we starting serving the whole church members, almost 20,000 members. O sayo kayo sa buntag magsugod ang ilang simba o paghuman sa simba makahimugod sila nga pagserbisyo sa tanan nilang mga membro. In Korea, our church is very big, and they have worship service Sunday 7 times. O dito kayo sa Korea ang ilang yung simbahan ni pastor dako kayo kaayo sa sulod sa usa ka Sunday ang ilang yung worship service mahimugod ka ikapito sa usa ka adlaw. So every Sunday attend the 6 a.m. and serving the whole church members and the church until 9 p.m. So kada Domingo sugod sila alas 6 pagkahuman ilagyan nga ang serbisyo ng tanan ng mga katawan rin mahuman sila og alas 9 sa gabi. God gave me this serving mind to God, to peoples. Ang Ginoo ngayon naghatag ni pastor kanining pagpanerbisyo nga huna-huna para sa pagserbisyo sa Ginoo o sa iyang katawhan. I have been learning many things at the times. O daghan gid kayo nga nakatungan si pastor niadtong higayon na. When he's serving the Lord Almighty God very wholeheartedly, God will give you one of the instruction, very important matters. Kung ato yung serbisyohan ng Ginoo sa tibok kayo na kasing-kasing ang Ginoo ngayon maghatag ka nato og instruction. The Bible says in 1 Thessalonians 5:16-18. Ang Biblia nag-iingon diri sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 16 hangtod 17. Unang Tesalonica kapitulo 5. Rejoice always, pray continually. Give thanks in all Pagalipayon ka mo malunay, circumstances. pag-ako sa kanang panahon, o pagpasalamat ng bisagod sa imong mudagan kanin. If you live like this one in your life, you will be very happiness all the times. Kung makahimog kita ang kinabuhi niini sa atong kinabuhi, makahimog kita positibo mahuna-huna. We read the Bible, Nehemiah chapter 8 verse 10. Ato ngayong basahon din sa Biblia din sa Nehemiah kapitulo 8 bersikulo 10. Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks. Unya sa Send kanila, some kayo of sa inyo those pagkasal who ka have ninyo ang not lamig pagkaon, prepared. ug inga ninyo ang tamis nga bino ug pagkaon. This day is the holy to our Lord. Diyutay bangin ka kung walay For the makakaon, joy of the kinalaan Lord is kinagkadlawa, much strength. alang sa atong Ginoo. Ayaw ka mapagol, kaya kalipay ang ikan sa Ginoo mo, ayaw magbalingkod kaninyo. Hallelujah. Amen. Bible says, for the joy of the Lord is your strength. Kaya ang Biblia gaingon nga ang ato kaya ang kalipay ngayon sa Ginoo mao ngayon ang atong puso. You can enjoy choice food and sweet drinks. Makalimo kita pag-enjoy o pagpili sa mga pagkaon. And then you can prepare something who do not preparing. O makahimo kita pag-prepare o something sa mga buta ay sa mga tawo nga wala gyud naga-prepare. Which means sharing something what we have to each others. Kinibot pasabot nga atong
yun nga ay i-share ako kung saan na anak ko sa uban. Bible says Ephesians chapter 5 20. Ang Biblia na ngayon din sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 20. Always give thanks to God, Sa the ngalan sa Father ating for Ginoong everything. Kristo, pasalamat In the din name ang of tunay our ang Diyos Lord na Jesus mahal Christ. tungkol sa tanang putang. Amen. Amen. Hallelujah. Always give thanks to God in the name of Jesus Christ our Lord. Pasalamatin ninyo kanunay ang Diyos nga amahan, nga amahan. This is a very important absolutely positive mindedness. Mao kini importante gyud kayo kani mo makabaton pinagi ni makabaton gid kita og positibo nga kuna-kuna. Last one, number 3. Only those who believe that in all things God works for the good will have absolute positivity. O ang kadto lamang ang nagtuon nga sa tanan nga butang ang Dios molihok ala sa maayo adunay higpit nga positibo. So we must see the hand of God behind all good and the evils. So kinahanglan makita ang kamot sa Dios luyo sa tanang maayo ug dautan. Isaiah chapter 45 verse 7. Diri sa Isaias kapitulo 45 versikulo 7. I formed the light and created darkness. I bring prosperity and create Ako'y nagbuhat sa kahayag I at the kaligid. Lord, Ako'y naghimo sa who hold the kabulanganan peace. ug sa katalagman. Ako ang Ginoo kao naghimo niining tanan. Amen. Prophet Isaiah revealed about who is God very well. So propeta Isaias gayon nag-reveal gayon kung kinsa gayon ang tinuod nga Dios. God created the light and darkness also. Ang Dios gayon naghimo gayon sa kahayag o sa kaligid. God creates the heaven and the earth. Ang Ginoo gayon naghimo sa gingharian sa langit o diri sa kalibutan. So another Bible says Isaiah 45:21. O sa lain pagbabahin diri sa Isaiah kapitulo 45 bersikulo 21. Declared one Pahayag ug ipasakaw what is to be present here. pasabot-sabot na sila. Kinsay nagpagdaniini kaniadto. Kinsay nagpakayag sa wala ko pinakita. Dili ba ako ang Ginoo? Walay lain Diyos luwas ka na ako. Diyos ang tawag o Diyos na luwas sa iyang katawan. The righteous God and the Savior, it is none but me. Amen. Amen. There is no other names except God Almighty. Wala gyud lain ngalan. Wala gyud lain ngalan except diha kang Ginoong The Jesucristo. Old Testament mention about God was the Savior. Ang daang kasabutan gayon na nagahisgot about mahitungod sa Ginoo ang Ginoo nga mao ang magluluwas. The New Testament mention about Jesus Christ is the Savior. O ang bagong kasabutan nagahisgot gyud na si Jesucristo mao ang manluluwas. So we do not need to confuse about God and Jesus Christ. Mao lang kinahanglan dili so wala na tayo pagkalibog kung kinsa gayon si Jesucristo. Because we must understanding the knowledge of God, Trinity, God and Jesus Christ and Holy Spirit is the only one God. Katungod nga kita nakasayod na ka sa Trinity, nga ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Usa na gayon sila. That's why we must understanding very well relationship about God and His Son Jesus Christ and the Holy Spirit. Walang kinahanglan din kita makasabot pag-ayo ka ng maayo nga relasyon diha ka. Three one is working together always. Ang Trinity, 3-in-1 ang nagalinong yun sa usa lamang. But their function is some different. Apan ang ilang yun nga function, lahi-lahi gayon. We are all co-workers of God. Kitang tanan mao gyud ang magtatabang sa Dios. Somebody play piano, play guitar, play drum very well. O nangay ba nga nag-play og piano, guitar, pagkayo. Somebody sing very well. Dapat uban nga Somebody dancing very well. Dapat uban nga nagasayaw. We are all worshipers. O kitang tanan mao gyud worship.
their work function is some differences. Ang ato ngayon na trabaho, lahi-lahi ngayon. But we are all co-workers of God. Apaan ang tanan, magkatabang ngayon sa Dios. We can make a very good music for the glory of God. Makahimog yung titag maayong nga musika diha para sa kahimayaan sa Dios. Likewise, it is said, God and His Son Jesus Christ and Holy Spirit working together in the Bible very well. Sa usasama niya na ang Ginoo ang iyang anak ug ang Balang Espiritu nagausap ngayon sila. That's why do not confuse you about these ones. O nang dili kita mahimo nga maglibog. Niini. That's why we must study Bible more clearly understanding. O nang kinahanglan kita nga magkatag ngayon sa Biblia. Last Friday, Lord said, what is the important matters in the Bible? O sa niaging nga Friday, si Rochelle ngayon din nagsultan, si Pastor ngayon kung sa ngayon ang pinaka-importante nga gisulti sa Biblia. Rochelle mentioned understanding important. O si Rochelle ngayon dimension ang pagsabot ngayon. Ang pagsabot ngayon mo ang importante. So many people become a false prophet and false leader because they do not understanding Bible very well. So daghan gid kay mga tawo nahimo ngayon nga mga sayop nga mga propeta tungod kay wala nila nasabtan ang nagsulat diri sa Biblia. So we must meditate the word of God very carefully and understanding very well and sharing very well. Kinahanglan nato ang i-meditate ang pulong gayon sa Dios. And many people say through your messages. O daghan gid kay mga tawo nga maluwas pinaagi sa imong mga mensahe. So we must believe that God, the absolute power, is in control of everything. Kita kinahanglan nga motuo ang Dios ang higpit ug gahom mo ang nagkontrol sa tanan. When we believe in God, we must trust in God. He can control everything. Kung kita mituo sa Dios, kinahanglan kita nga musalig diha kaniya kay mahitungod siya ngayon makabuhat sa tanan. Psalm 103 verse 19. Dere sa Salmo kapitulo 103 bersikulo 19. The Lord has established His throne in Ipahinuga sa Ginoo heaven and ang His trono kingdom dito sa langit ug over naghari all. siya sa tanan. Hallelujah. Amen. Because the Lord God and Jesus Christ is the King of Kings, Lord of the world. Kaya ito niya ang atong Dios ug si Jesucristo mao gyud ang hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios. That's why we must trust in God Almighty and Jesus Christ from the heart. Mao na kinahanglan kita nga musalig diha kang Ginoo at sa labing kamhanan nga Dios ug sa kang Ginoo Jesucristo sa tibuok gid natong kasing-kasing. Isaiah 45 verse 9 says, Diri sa Isaiah kapitulo 45 bersikulo 19. Isaiah 45 bersikulo 19. all who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. Alaw ang tig-away sa iyang magbubuhat kaysa markini sa kulon nga nag-away sa magpupulon. Ngayon ba ang iyong tagapulunod nga What sa you magpupulon? don't Sa perish iyong with himo, your kung may makers. matapos ka ba? Those who are nothing but put among those posted on the ground. Then the clay say to the potters, what are you making? That you are workers. The potter has no hands. Amen. Our God is the very wonderful maker of everything. Ang ato ngayong Diyos, siya gid ang maayo gid nga maghilom First magbubuhat. of all, we believe God made all of your lives. Sa sinugdanan pa lamang ang Diyos gid naghimo gid kanimo kanako. He kept the creation. He made you and eyes. Nakaipagin siya ang pagbuhat pag-usap. Pagbuhat pag-usap. Through Jesus Christ, through the message of God, we can be creations. Pinaagi ng Jesucristo, pinaagi sa iyang mensahe, makahimogin kita ang pagbuhat pag-usap. Hallelujah. Amen. Don't worry about if you have a long habit, long desire just now, you can change it. Kung dili kita mabalaka kung kaduna kita ay mga sayop gayon ng mga binuhatan o sayop ng mga tiwas sa itong kasing-kasing, makahimogin kita pag-usap ni Ana.
Isaiah 45:22. Diri sa Isaiah 45, versikulo 22. I have seen to Namutan ang buwan ng many sa tawan sa tibok kalibutan, kaya kung ang Diyos wala kay langit. Return to me, for I have redeemed you. Hallelujah. Amen. We can see the cloud in the skies. Makahimo kita paglantaw sa mga panganod diha sa langit. Who made the clouds? Kawanan. Kinsa may naghimo niya ng mga panganod? God made the clouds. Ang Dios gyud naghimo niya ng panganod. God moved the clouds. Ug ang Ginoo gyud naghimo. Sometimes I could see the very wonderful cloud in the skies. Ug usa kayo makita kayo si Pastor ug maanindot kaayo nga panganod diha sa kawanangan. But after some time, cloud was removed. No more. Apan mabot po na kung panahon nga ang kanang panganod mawala gayon. Through this real situation, I could understand that God is working very well. So sa sama niya na sa matuod nga sitwasyon, nakaampo gyud si Pastor nga ang Dios gyud naglihok. Hallelujah. Amen. When you see the cloud and the water, anything else, we can understand that God is moving on us. Sa mga makita nato ang mga sa mga clouds sa kawanangan ng mga tubig sa kadagatan, makahimo kita pagkasabot nga naagay na Ginoo nagalihok diri kanato. When the sea water coming and go out, I can understand that God is working very powerfully. Sa sama nga ang dagat gyud bunas ug hubas nakaampo gyud si Pastor nga naglihok gyud pag-ayo ang Dios. Every nature, we can recognize God is working very well. O sa matag gayon nga mga nature, makahimo kita pag-recognize nga ang Dios gayon nagabuhat ug nagalihok. So we must believe in God's providence that turns evil into good. Kinahanglan kita nga motuo sa providensya sa Dios nga naghimo sa darutan ngadto sa maayo. People says God is good. Ang katawan gyud nagingon nga ang Dios gyud maayo. Hallelujah. Amen. Why God is good? Kaya nga naman ang Dios gyud maayo. We must understand in Genesis chapter 50 verse 20. Kinahanglan kitang masabot diri sa Genesis kapitulo 50 versikulo 20. Genesis kapitulo 50 versikulo 20. You intended to harm me, but God intended it for Ang good kautan to nila accomplish the pagkukunan what sa is Dios sa now kaiuhan in aron love, maluwas the sa saving buhay of sa tanang many tao lives. sama sa kabubuton. Amen. Amen. The brother of Joseph sold Joseph to Egyptian merchants with the small monies. Ang igsoon gyud ni Joseph gibaligya gyud si Joseph dito sa makaihugdawanon sa gamay ra gyud kaayo nga halaga kantidad. They were jealous to Joseph. Kay nasuya gyud sila kang Jose. They were just sold Joseph with the 30 coins. O ganahan sila nga ibaligya gyud si Jose sa 30 centavos. Very noble brothers. Very sayo gyud kayo nga igsoon. But in the Bible, Joseph never complains. Apan diri sa Biblia nagaingon si Jose bisan kaniana si Jose wala gyapon siya nagbagulbol. Joseph had a positive mind. Oh, God sent me to Egypt. You did not send me. O naka-google si Jose o positibo kung ano nakaako siya nga ang Dios gayon nag-send niya dito gayon sa lugar sa Egypto. The same situation, the mind is very important. Joseph's mind was very positive. O sasama sa parihagay na sitwasyon, ang hunahuna gayon ni Jose positibo gayon kaayo. Even though their brothers sold Joseph to Egypt, but
Joseph had a mind good. Nga bisan patuon nga si Jose gibaligya siya sa iyang igsoon dito sa Ehipto, apan ang iyang huna-huna maayo ra gihapon. Because Joseph had a vision of ladies. Kaya si Jose gyud ana gyud siya pananawon. What kind of vision and dreams? Usa man kinanga pananawon og damgo. After some years, all of you, my brothers, will bow down before me. O maabot gyud ang panakatakta kamong tanan mga igsoon nako muyugbo kayo diri kanako. Already Joseph had a vision. That's why he was never discouraged this. Si Jose gyud gyud siya pananawon daan mo nang wala gyud siya nga complain. Our vision from God Almighty will be strengthen our lives. Ang ato gyud pananawon gikan sa Ginoong Jesucristo makahimo gyud nga mapasgadon sa aton kinabuhi. If we have no vision from God, you will be discouraged many times. Ug kung wala gyud kita pananawon gikan diha sa Ginoo makahimo gyud kita pagkadismaya. That's why the Bible says, have a vision in the Lord Jesus Christ. Mao na ang Biblia nagaingon nga pagbaton ka mo o pananawon diha ka sa Kristo. And then you will never discard it downcasting. O dili na gyud ka mahimo nga madismaya or Bible says in Jeremiah 29 verse 11. ang Biblia nagaingon diri sa Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm Ako you, lamang plans nasayo to sa give akong you alaraw, hope alam and kaninyo sa future. pag-iko kaninyong mauswagon, inay maalaraw sa paghatag kaninyong kaugmaon ng inyong ipangandun. Amen. Amen. If you want to be like this work, what can we do? O kung ganahan kita nga mahimo sa sama niini, unsa man akong buhaton? Verse 12. Diri sa bersikulo 12. Then you will call Kaya me masakit and come kung and pray to me. I will listen to bagon ko you. kamo. Amen. Verse 13. Kung diri sa bersikulo 13. You will seek me, Malita ka mo find panako me, mo when you seek ako me ng with Diyos all sa your heart. kasing ang inyong pagpangita kanako. Amen. Amen. God wants to raise you up very most high positions. Ganahan gyud ang Dios nga mobanhaw diri kanato pinagi sa mataas gyud kayo nga posisyon. The brother Joseph sold Joseph to Egypt, but Almighty God exalted his position very highest. Ang isod gyud di Jose gibaligya gyud siya dito sa Ehipto apan ang Dios gyud ang nagabutang kaniya sa taas gyud nga posisyon. That's why we must trust in God and Jesus Christ to the Holy Bible promise. Mo nang kinahanglan kita nga motuo diha kang Ginoong Jesucristo pinaagi gayon sa promise diri sa Biblia. Our Bible contains 32,500 promises. Ang ato ngayong Biblia nag-contain of 32,500 promises. We will be rejoiced every day and night. Marami mo kita pagpalibay adlaw man or gabi. Hallelujah. Amen. Please do not be lazy to open your Bible and reading meditations. Pag dili kita mahimo nga tapulan sa pag-abri diri sa atong mga Biblia. If you seek God more honestly, He will tell you, He will be to you very surely. O kung atong pangitawon pag-ayo sa kinasing-kasing kayo ang Ginoo makita kayo kita kaniya. Have a life of absolutely positive minders. Maghatag kayo pagbuton kayo kinabuhi nga positibo nga huna-huna. I have a conclusion message. A life of absolute positivity brings peace of mind and joy to the heart. O panapos ng mensahe, ang kinabuhi sa higpit nga pagpositibo nagdala og kalinaw sa huna-huna o kalipay sa kasing-kasing. Absolutely positive mind brings stability, victory, and success. Ang pagbaton kayo tinato, positibo kayo nga huna-huna nga mabaton kayo tinato o kadaugan o kalapusan diri kanato diri So sa in our kinabuhi. life filled with all kind of worry and confusion, we must not forget Romans chapter 8:29.
in order to live a life of absolute positivity minds. Sa atong kinabuhi nga puno sa matang sa kabalaka o kalibog, dili nato kalimtan ang Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Ay mabuhi ang usa ka kinabuhi nga usa ka higpit nga positibo. We pray, Father God Almighty, we have learned the truth, how to live a positive life. Help my brother and sister, all our congregation. In the name of Jesus Christ, we pray. Say Amen. Amen.